paraan para tatuin mo ako ng parang totoo mo, anak. Pero ngayon alam ko na, hindi na talaga mangyayari yun. Ay, talagang hindi na! Nang puntahan nila Mang Stong at Grace si Moises ay nagulat sila dahil nakahiga pa ito. Nabigla din ang binata sa biglaang pagdalaw nila na agad tinanong ng ate niya kung masama ang pakiramdam niya, na agad ding tinanong ng tatay niya kung hindi ito papasok. Nakakumot pa si Moises sa sandaling yan, napilit niyang binangon ang sarili niya, pero nahalata ni Mang Stong na parang nahihirapan siya. Kaya agad namang hinila ni Mang Stong yung kumot ni Moises na mas lalo siyang nagalit nang puro pasa ang mga binti ng binata. Sinumbat ng matanda na nangako na si Moises na hindi siya sasali, pero sumali pa rin siya at binugbog niya ito, na agad namang inawat ni Grace, pero galit na galit ang matanda. Pasigaw na sinabi ni Mang Stong na walang kadala-dala ang binata, lalo't binalaan na niya ito na hindi sumali pero nagpabugbog pa rin. Sinumbat naman ni Moises na nagagalit ang tatay niya dahil sinaktan siya ng prat, pero kung ang tatay niya ang bumubugbog sa kanya ay okay lang. Giniit pa ng binata na bata pa lang siya ay tinitiis na niya ang pananakit ni Mang Stong sa kanya. Napasigaw namang sinumbat ng matanda na siya pa ang pinapalabas ng binata na masama. Mangiyak-ngiyak na sinaad ni Moises na lagi niyang pinapaalalahanan ang sarili niya noon na huwag siyang umangal, na magtiis lang siya sa lahat ng sakit dahil baka yun ang paraan para tratuhin siya ng tatay niya bilang tunay niyang anak. Giniit pa nitong ginawa niya ang lahat para mahalin siya ni Mang Stong na parang tunay na anak, pero maliwanag na sa kanya na hindi siya magagawang mahalin ng matanda. Napasigaw pang sinumbat ng tatay niya na talagang hindi na niya magagawang mahalin ng binata, sabay umalis na ito, na maliwanag naman kay Moises na tuluyan na siyang tinakwil ng kanyang tatay. Habang hinintay naman ni Grace ang tatay niya, na gabi na nang umuwi sa bahay nila at nakainom pa ito. Agad namang sinaad ng dalaga na alam niyang hindi gusto ni Mang Stong na saktan niya si Moises, na sinumbat ng matanda na gustong gusto niya. Sinumbat ni Grace na siya naman talaga ang gustong saktan ng tatay niya, na siya talaga ang gustong pahirapan ni Mang Stong, sabay nakiusap siyang wag na niyang idamay ang binata, na agad namang sinabi ng tatay niya na magsama silang dalawa. Agad namang sinaad ni Grace na alam ni Mang Stong na kahit anong mangyari ay hindi niya iiwan ang matanda, pero galit na sinabi ng tatay niya na wala siyang pakialam kung iwan din siya ni Grace. Mangiyak-ngiyak ang dalaga nang tanungin niya ang tatay niya kung kailan siya mapapatawad ng matanda, pero iniwan lang siya. Sakto namang nagreply si Moises sa text nito na okay lang ang binata at binili niya sa ate Grace niya na siya na ang mag-aalaga sa tatay nila. Pagpasok ni Grace sa kwarto niya ay pinagmasdan niya ang larawan ng ate niya, habang parang nakita naman ni Mang Stong ang mukha ng anak niya nang imulat niya ang mga mata niya nang naidlip ito. Sa pag-uwi naman ni Justine ay inabangan siya ni Mercedes para pakainin ito, pero sinaad ng binata na nag-snack na siya, kaya inaluka ng mami niya ng milk, pero sinaad nito na okay lang siya. Kinulit pa ni Mercedes ang anak niya na parang hindi siya okay, na agad niyang sinabi na pagod lang ito. Agad sinaad ng mami niya na parang may mali kay Justine dahil kilala niya ang anak niya, sabay tinanong niya kung anong problema nito. Sabay giniit niya ang hindi kailangang maglihim ni Justine, na agad namang sinumbat ng binata na sana ganun din si Mercedes sa kanya, kaya nagulat ang mami niya. Nasakto namang dumating si Rafael, na agad niyang kinumusta ang anak niya. Agad namang sinaad ni Justine na pagod lang siya dahil katatapos ng meeting nila, na agad tinanong ni Rafael kung nakapasa si Moises, na agad namang tinanong ng anak niya kung bakit concerned siya sa binata, at agad namang sinumbat ng daddy niya na kaibigan kasi siya ni Justine. Napaisip tuloy si Mercedes dahil sa nabanggit ni Justine
na alam pala niya ang tungkol sa ugnayan nila ni Roland. Agad namang tinanong ni Jaime si Elias kung anong nangyari sa kanya dahil late na siyang dumating sa opisina nila at may pasa sa pisngi niya. Nagpalusot si Elias na nadulas siya sa bathtub pero ang totoo ay galing siya sa kabit niya na si Janet nang saktong dumating ang asawa nito. Pinaalalahanan ni Jaime na katatapos lang ng pag-file niya ng candidacy na gumagawa na naman siya ng kalokohan na nagawa pang biruin ni Elias. Binasa naman ni Divine ang data mula sa research team kung saan may mga negative comments kay Elias na nakuha niya ang 30% ng voters population at 20% sa rivals niya na madali na lang niyang ligawan yung 50%. Pinagsabihan pa ni Jaime na wag na niyang pabayaang makadigit pa ang kalaban at ilayo na niya ang agwat na agad namang sinabi ni Divine na kailangan niyang taasan ang community engagement niya. Nang lapitan ni Jaime ang kapatid niya ay nahalata niya ang bakas ng lipstick sa leeg ni Elias kaya sinabihan niyang pag-ingatan niya ang reputasyon niya kung ayaw niyang malaglag na giniit pa ni Elias na ang alam niya ay walang laglagan. Nang nasa daan na si Elias pa uwi ay agad niyang tinext si Janet na humingi ng tawa dahil pareho silang nabitin dahil sa biglaang pag-uwi ng asawa niya na sinaad pa niyang mag-hotel na lang sila sa susunod para hindi sila mabitin nang saktong hawak ng asawa ni Janet yung phone niya kaya nabasa niya yung message ni Elias kaya abot ang paghingi ng tawad ni Janet sa asawa niya pero lalong nagalit ito dahil nalaman niya ang relasyon nila ni Senator Eleazar. Habang miniting ni Justine sila Moises at lahat ng kabatch niya na yun ang araw ng umpisa ng journey nila bilang miyembro ng Gamma Sigma na parte sila ng grupo hanggang mamatay na sila, sabay inabot nila Leon ang jacket na may tatak ng Gamma Sigma kaya tawang-tawa sila Moises, Kelvin at mangiyak-ngiyak pa si Maki dahil hindi niya akalain na makakaya din niya ito. Pinaalalahanan naman ni Benedict si Dr. Yulo na magiging problema nila si Elmer dahil napakaingay niya sa social media na puno ng tribute para kay Roland kaya agad namang tinanong ni Dr. Yulo kung sa tingin ni Professor Benedict ay glorify ni Elmer ang isang pusher na agad niyang sinabi na mahirap lang ang sitwasyon lalo't hindi nila basta-basta masisisante sa trabaho na mas lalo siyang mag-iingay kung gagawin nila ito. Habang seryosong nag-uusap sa kantin sila Moises at Maxine na nasa di kalayo ang mesa si Justine at pinagmamasdan sila nang saktong lapitan siya ni Felicia na agad siyang kinumusta ng dalaga at agad namang sinaad ni Justine na busy lang siya sa prat na nahalata pa ng dalaga na kila Moises nakafocus si Justine kaya mas nainis ito at tinanong niya kung prat lang ba ang karibal niya pero hindi siya sinagot ng binata kaya agad tumayo si Felicia na sinadya niyang dumaan sa harapan nila Moises at tuminto siya sa tapat ni Maxine na pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang baba na ang buong akala niya ay karibal niya ang dalaga. Sakto namang dumating si Leon kaya tinanong niya kung kumusta na ang bagong member nila kung problema pa nila ito. Agad namang sinaad ni Justine na mukhang hindi na dahil busy na siya sa ibang bagay na ang alam nila ay pinopormahan ni Moises si Maxine. Nagabihan sa pag-uwi si Moises dahil hinintay niya ang paglabas ni Maxine kung saan nakiusap siyang baka pwede silang mag-usap ng matino na nilapitan naman siya ng dalaga at sinabing congrats sa kanila dahil miyembro na sila ng Gamma Sigma X. Pinaliwanag ni Moises na pasok na sila ni Maki kaya magiging normal na ang lahat. Mangiyak-ngiyak naman si Moises nang ipaliwanag niya na kailangan niya ang GSX dahil gipit siya at kailangan niya yung financial aid nila na may gusto din siyang patunayan tulad ni Maki na may gustong patunayan sa nanay nila. Giniit pa niyang may gusto din siyang marating, sabay inamin niyang ampun lang siya na pinulot lang siya sa harapan ng bahay nang tinuturong niyang ate na minahal naman siya ng ate niya
Pero hindi siya minahal ng tumayong tatay niya dahil ang tingin sa kanya ni Mang Estong ay pabigat, kaya nagsisikap para mapatunayan niya na hindi siya pabigat, pero kahit papano ay may utang na loob pa rin siya sa tatay niya at mahal niya ito. Sinaad pa ni Moises na gusto niyang patunayan sa totoong mga magulang niya na sisiguraduhin niyang makikilala nila kung sino siya para manghinayang sila noong araw na tinapon siya na parang basura. Dahil dito ay nadurog yung puso ni Maxine, kaya inabot niya yung panyo niya kay Moises na napagtanto niyang malalim pala ang sugat sa puso ng binata. Dito na mag-uumpisa ang magandang samahan nila Moises at Maxine. Habang magdidesisyon na si Rafael, natutulungan niya sila Nadia Salvacion at Melanie para makamit ang hustisya para kay Roland. Hindi naman titigilan ni Moises si Percy hanggang meron siyang makuha at makumbinsi ang binata na kausapin niya si Aling Nadia upang sabihin kung anong nalalaman niya tungkol kay Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.